Posible bang pumuti at pumantay ang kutis kahit senior na ako? At kaya ko bang gawin ito nang ligtas at simple lang sa bahay? Marami sa atin ang lumaki sa init ng araw. Naglalakad sa palengke, nagbabantay ng apo sa labas, nagluluto sa kusina, at madalas napapabayaan ang balat. Dumarating ang panahon na ang mukha, leeg, braso at kamay ay hindi pantay ang kulay. May mga mansang parang hindi mawawala at mas dumidilim kaysa dati. Heto ang hamon ko sa iyo sa unang 10 segundo. Isipin mong kaya mong pundaran ang balat mo ng 3 simpleng ugali araw-araw at dahan-dahang sumisilip ang liwanag sa loob ng ilang linggo. Hindi ito milagro at hindi rin mamahaling bote. Ito ay tamang ritmo na bagay sa katawan mo, sa budget mo, at sa pang-araw-araw na galaw mo. Kung handa ka, hawakan mo ang pag-asa at sabayan mo ako sa isang rutinang ligtas, simple, at makabuluhan para sa seniors. Unahin natin ang pinakaimportanteng ugali na madalas nalalampasan, proteksyon laban sa araw. Kapag ang tanong ay paano pumuti, ang unang sagot ay paano ihinto ang patuloy na pagdilim. Ang araw ang pangunahing dahilan ng pangingitim, pamumula, at paglitaw ng pekas at melasma. Kaya araw-araw, kahit maulap o kahit nasa bahay lang, ngunit malapit sa bintana, ugaliin ang anino, sombrero na malapad ang gilid at payong kapag lalabas. Ang pinakamadaling panangga ay simpleng telang mahangin na long sleeves kapag maglalakad sa oras ng tindi ng sikat. Sa mukha, leeg at kamay, ilagay ang sunscreen tuwing umaga at ulitin kapag mabibilad muli. Ang layunin ay bawasan ang diretsong tama ng araw sa balat para makapagpahinga ang pigment na nagdudulot ng pangingitim. Kapag nabawasan ang stimulus, mas madali nating mapapantay ang kulay sa paglipas ng mga linggo. Pangalawa, alagaan ang banayad na paglinis at maingat na pag-alis ng tuyo at luma na balat. Sa edad, mas nagiging tuyo at maramdamin ang balat, kaya hindi bagay ang madiin na pagkuskos o matapang na sabon. Kapag nairita, lalo lang namumula at umiitim ang parte na iyon. Sa umaga at gabi, gumamit ng maligamgam na tubig at mild na sabon na hindi masangsang at hindi nakakabanat. Tapik tuyo lamang gamit ang malinis na tuwalya. 1 beses o 2 beses sa isang linggo, mag-exfoliate ng banayad. Kung gusto mo ng natural, pwedeng gumamit ng lutong oatmeal na pinino at hinaluan ng kaunting tubig upang maging paste. Saka dahan-dahan imasahe sa pisngi at noo. Huwag sobrahan ng diin. Ang layunin ay tanggalin ang manipis na patong ng tuyong balat para mas kuminis ang pakiramdam at mas tumalab ang ilalagay mong moisturizer o serum. Kapag mas maayos ang palitan ng balat, mas madaling makita ang liwanag. Pangatlo, subukan ang rice water bilang pangbanlaw sa huli. Praktikal ito at madaling gawin sa kusina. Kapag naghugas ka ng bigas, itabi ang malinaw na pangalawang hugas at ilagay sa malinis na lalagyan. Palamigin muna. Pagkatapos maglinis sa hapon o gabi, ibuhos ng dahan-dahan sa mukha at braso. Hayaang dumaloy sa loob ng ilang segundo sa kabanlawan ng kaunting tubig o patuyuin lang depende sa pakiramdam ng balat mo. Maraming nanay ang matagal nang gumagawa nito. Bagaman hindi ito milagro, nakakatulong ito sa malambot at preskong pakiramdam at sa hitsurang mas buhay. Laging tandaan ang pagsubok sa maliit na bahagi ng balat kung sensitibo ka. Kapag may pangangati o hapdi, huwag ituloy at bumalik sa simpleng routine. Gusto kong ikwento si Aling Nena, edad 72, tindera sa gulayan tuwing umaga. Ang reklamo niya noon ay hindi pantay ang pisngi at nangingitim ang likod ng kamay. 3 bagay ang binago niya sa unang buwan. Una, araw proteksyon tuwing lalabas, sombrero at payong at simpleng long sleeves. Pangalawa, banayad na paghuhugas tuwing umaga at gabi at walang madiing kuskos sa paliligo. Pangatlo, rice water banlaw tuwing hapon pagkatapos mag-alaga ng halaman. Sa unang linggo, napansin niyang hindi na agad namumula ang pisngi kapag naiinitan. Sa ikatlong linggo, mas kinis ang pakiramdam at hindi na matingkad ang mantsa. Sa ika-6 na linggo, mas pantay ang kulay at mas kampante siya na itaas ang kamay kapag nagbibigay ng sukli.
Hindi dramatic, pero totoo at ligtas ang progreso dahil consistent ang ugali at banayad ang paraan. Bakit ba napakahalaga ang maingat na simula? Dahil ang balat ng seniors ay parang halaman na maselan sa lupa at araw. Kapag inabuso, mabilis magreklamo. Kapag inalagaan, tahimik na gumaganda. Ang disiplina sa proteksyon, laban sa araw ang bubong, nasasalo sa init. Ang banayad na paglinis ang walis na nagtatanggal ng alikabok ng araw-araw. Ang rice water ang dagdag na banlaw na nagbibigay ng pakiramdam na malinis at presko. Sa tatlong ito pa lang, marami ka nang magagawa para makita ang liwanag na hinahanap mo at para mabigyan ng pahinga ang balat na matagal nang nagtatrabaho para sa iyo. Ngayon baka nagtatanong ka, kailan papasok ang mga ilalagay na tumutulong magpaliwanag at magpantay? Diyan tayo tutuloy sa susunod na bahagi. Pag-uusapan natin ang tamang moisturizer at ang dalawang paboritong sangkap ng maraming doktor at nurse dahil sa bisa at pagkamahinahon sa balat, lalo na sa edad. Hahawakan kita sa kamay, hakbang-hakbang, walang pagmamadali at may malinaw na direksyon para hindi ka malito sa dami ng payo sa internet. Habang tinutuloy mo ang simpleng pundasyon na ito araw-araw, mas nagiging handa ang balat sa susunod mong hakbang sa pagpapantay at pagpapaliwanag. Bago tayo lumipat, alalahanin natin ang totoong target. Ang salitang pumuti ay madalas gamitin, pero ang mas mahalaga para sa atin ay pantay na kulay, malinis tingnan, at buhay ang kutis. Iyon ang tunay na ganda na bagay sa edad. Kapag may tiwala ka sa salamin, mas gumagaan ang pakiramdam sa buong araw. Kaya kapit ka lang, uminom ng kaunting tubig, huminga ng malalim, at ihanda ang sarili sa susunod na hakbang. Tuloy tayo sa mga ilalagay na makakatulong sa liwanag ng balat ng ligtas. At abot kaya. May isang mahalagang paalala bago ka magpatuloy. Lahat ng bagong hakbang, lalo na kapag may ilalagay sa balat, subukan muna sa maliit na bahagi ng panga o sa loob ng braso sa loob ng 2 araw. Kapag may hapdi na hindi nawawala, matinding pamumula o pangangati, ihinto agad at bumalik sa pinakasimple mong routine. Huwag ding kakalimutang uminom ng sapat na tubig. Maliit na bagay pero malaking tulong sa kalinisan ng balat araw-araw. Comment puti ngayon. Kapit tayo sa momentum dahil dito napapasok ang mga ilalagay na makakatulong magliwanag at magpantay. Ang tanong na lagi kong naririnig ay ito: ano ang ligtas at simple para sa seniors na hindi masakit sa bulsa at hindi masakit sa balat? Ang sagot ay hindi kailangang komplikado. Itayo natin sa 3 haligi. Moisturizer para sa tibay ng harang ng balat, niacinamide para sa kapantayan at kalma, at vitamin C para sa liwanag at proteksyon. Kapag maayos ang 3 ito, mas mabilis mong makikita ang epekto dahil may pundasyon at may gabay ang bawat pahid. Ito ang kombinasyong may bait sa edad at may saysay sa pang-araw-araw na buhay. Simulan natin sa moisturizer dahil ito ang kadalasang kulang sa routine ng maraming lolo at lola. Kapag tuyo ang balat, mas halata ang gaspang at mas madaling magmukhang maputla o maitim ang ilang parte. Pumili ng simple at magaan na may glycerin, hyaluronic acid o ceramides. Ilagay sa umaga at gabi habang bahagyang mamasa pa ang balat para makulong ang tubig sa ilalim. Sa leeg at kamay, magdagdag ng pahid dahil sila ang unang nahaharap sa araw at sabon. Mapapansin mo sa 2 linggo na mas kumikinis ang pakiramdam at mas komportable ang balat kahit mainit ang panahon o malamig ang hangin ng gabi. Isunod natin ang niacinamide, isang sangkap na kilalang mahinhin pero matiyagang tumutulong. Nakakabawas ito ng pamumula, tumutulong sa pagkakapantay ng tono, at nagbibigay ng dagdag suporta sa harang ng balat. Para sa seniors, mas mabuti ang mababang konsentrasyon at dahan-dahang pagpasok sa routine. Ilagay tuwing gabi, pagkatapos maglinis at bago mag-moisturizer. Kung gusto mo ring gamitin sa umaga, maaari, ngunit laging isabay ang sunscreen kapag lalabas. Huwag mong pagsabayan ang maraming bagong produkto sa iisang linggo para madaling matukoy kung alin ang hiyang at kung alin ang dapat bawasan. Kasunod ang vitamin C,
ang kaibigan ng liwanag. Nakakatulong ito laban sa dulot ng araw at polusyon at nagbibigay ng sariwang ningning sa balat. Sa umaga mo ito ilagay, manipis lang, at saka mag-moisturizer at sunscreen. Kung may sensitibong balat, pwedeng umpisahan sa ilang beses lang sa isang linggo at dagdagan kapag kumpiyansa ka na. Ang mahalaga ay hindi bilis kundi hinhin at consistency. Sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo, mapapansin mong mas buhay ang kulay at mas masaya ang itsura sa salamin, lalo na kung sabay ang tamang tulog at maayos na pagkain. Ngayon, paano ang katawan? Madalas nating kalimutan ang braso, siko, tuhod at binti na pareho lang namang nakikita ng araw at nakakaranas ng alitan. Gamitin ang parehong prinsipyo, banayad na linis, paminsang banayad na exfoliation at araw-araw na lotion. Kung may budget, pumili ng lotion na may niacinamide. Kung wala, simpleng moisturizer pa rin ang bida. Sa tuhod at siko, iwasan ang panlalapagin sa magaspang na sahig at dagdagan ng masahe habang nilalagyan ng lotion pagkatapos maligo. Sa kamay na laging hinuhugasan, magpahid ng hand cream matapos maghugas para hindi tuyo at hindi mabilis mangitim. May kwento ako tungkol kay Mang Dado, edad 74, na jeepney driver dati at ngayon ay tindero ng prutas. Nasunog ang balat sa mga nakaraang taon at nag-aalala siya sa hindi pantay na kulay sa batok at braso. Hindi siya sanay sa daming bote, kaya 3 bagay lang ang pinagawa ko. Moisturizer sa umaga at gabi, niacinamide serum sa gabi sa batok at braso, at sunscreen tuwing lalabas para mamili sa palengke. Sa unang 2 linggo, ang napansin niya ay mas komportable ang pakiramdam at hindi madaling mangati. Sa ika-6 na linggo, mas pantay ang kulay sa batok at hindi na halatang hati ang tono sa manggas. May dagdag pang praktikal na paalala para hindi ka malito sa pagkakasunod. Matapos ang paglilinis, unahin ang manipis at parang tubig na produkto. Sunod ang mas malapot. Huling ilagay ang moisturizer at sa umaga ay tapusin sa sunscreen. Kapag may bagong produkto, subukan muna sa loob ng braso o sa gilid ng panga sa loob ng 2 araw. Kung walang kakaibang reaksyon, saka mo ito isali sa buong mukha. Para sa budget, piliin ang maliit na bote muna. Mas mahalaga ang tama at tuloy-tuloy na paggamit kaysa pagbili ng marami sabay-sabay at mauuwi lang sa aparador. Importante ring banggitin ang usapan tungkol sa gamot at karamdaman. May mga iniinom tayong maintenance na maaaring magpasensitibo sa araw ang balat o magdulot ng pagkatuyo. Kaya mas lalo nating kailangan ang sombrero at payong at mas banayad na produkto. Kapag may sugat na hindi naghihilom, mansang mabilis lumaki o pangangating lumalala, kumonsulta agad sa doktor. Ang natural na paraan ay para sa pang-araw-araw na pag-aalaga. Kung may hinalang kondisyon sa balat, mas mainam ang propesyonal na gabay. May ilang maling akala na gusto kong ituwid. Una, hindi totoo na kung mas mahapdi ay mas mabisa. Sa edad, mas mainam ang tahimik na pag-usad kaysa biglang arangkada. Pangalawa, hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Ang disiplina sa araw, proteksyon at moisturization ang may pinakamalaking balik. Pangatlo, hindi mo kailangan ng 10 hakbang. 3 hakbang na tuloy-tuloy ay mas mabisa kaysa 10 hakbang na panaka-naka. Kung nakikinig ka habang nasa kusina o pauwi mula palengke, tandaan mo ito. Sa umaga, linis, vitamin C, moisturizer, sunscreen. Sa gabi, linis niacinamide moisturizer. Sa katawan, banayad na sabon at lotion araw-araw. Sa kamay, hand cream pagkatapos maghugas. Kung nalito ka, balikan mo lang ito at gamitin bilang gabay sa 1 linggo. Kapag naging ugali, hindi mo na iisipin, parang pagsipilyo lang. Handa ka na bang dalhin ang pag-aalaga mula balat papunta sa loob? Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang pagkain, tubig, tulog at stress. Dahil kapag maayos ang loob, mas madaling kuminang ang labas. Bibigyan din kita ng mga halimbawa ng murang ulam at merienda na kayang isali sa pang-araw-araw. Gagawin nating totoo at kasya sa bulsa para hindi ka mabitin at hindi ka mag-aalala
kung kakayanin ng budget. Bago tayo magtuloy, huminga ka muna ng malalim at pakinggan ang katahimikan ng ilang segundo. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lang tungkol sa balat. Ito ay tungkol sa paggalang sa katawan na nagsilbi sa iyo ng maraming taon. Karapat-dapat itong pahinga at proteksyon. Tuloy tayo sa loob ng katawan kung saan nagsisimula ang sigla na kusang umaakyat sa pisngi at sa ngiti. Salamat sa tiyaga at tiwala. Comment Pantay Balat. Ngayong naitayo mo na ang pundasyon sa ibabaw ng balat, dalhin natin ang liwanag mula loob palabas. Ang kutis ay salamin ng paraan ng pamumuhay. Kapag ang plato ay puno ng kulay, ang balat ay mas nagiging maaliwalas. Unahin natin ang prutas at gulay na madaling mahanap. Kalamansi at dalandan para sa vitamin C, papaya, bayabas, at pinya para sa dagdag sigla. Kamatis at kalabasa na may kaunting mantika para sa mas maayos na pag-absorb ng sustansya. Sa isda, piliin ang sardinas at bangus na kayang kainin ng maraming pamilya. Kung may malunggay, isama sa sabaw at ginisa. Ang mga ito ay kaibigan ng balat dahil tumutulong sa pagbuo ng collagen at sa pag-alis ng pakiramdam na maputla at pagod. Para gawing praktikal, heto ang mga ideya na kayang isingit sa normal na araw. Sa almusal, lugaw na may hiwa ng itlog at pinitpit na malunggay kung meron, at pisil ng kalamansi sa gilid. Sa tanghali, ginisang munggo na may kalabasa at kaunting isda, at ilang hiwa ng papaya matapos kumain. Sa merienda, bayabas o saging na saba o maliit na mangkok ng kamote kung gusto mo ng mainit. Sa hapunan, sinigang na isda na marami ang gulay at ilang kutsarang kanin ayon sa payo ng doktor kung may diabetes. Kung nagtitipid, pumili ng gulay sa panahon sa palengke dahil mas mura at mas sariwa. Kung mahilig sa kape, subukang ilayo sa oras ng tulog at uminom ng tubig bago at pagkatapos. Ang maliliit na hakbang na ito ay parang patak na unti-unting bumubuo ng ilog ng magandang gawi. Tubig ang susunod na bida. Kapag kulang sa tubig, mas mabilis magmukhang maputla at magaspang ang balat. Sa halip na uminom ng biglaan, subukan ang maliliit na lagok kada oras. Kung may alinlangan dahil sa kondisyon sa puso o bato, sundin ang payo ng doktor. Ngunit sa pangkalahatan, ang regular na sipsip ng tubig ay nakakatulong sa mas sariwang itsura. Maaari ring gumamit ng simpleng basong may guhit para makita kung ilan na ang naiinom sa maghapon. Kapag sapat ang tubig, mas komportable ang pakiramdam at mas nagiging kalmado ang balat kahit mainit ang panahon. Pag-usapan natin ang tulog. Ito ang libreng pampaganda na pinakamadalas nating napapabayaan. Kapag kulang sa tulog, tumataas ang stress at nagiging maputla o maitim ang ilalim ng mata. Magtakda ng oras ng pahinga at gumising sa halos parehong oras araw-araw. Iwasan ang maliwanag na ilaw ng telepono bago matulog. Kung hirap makatulog, subukan ang banayad na Venetian blinds o kurtina na nakakabawas sa ilaw sa gabi at nagpapapasok ng sinag sa umaga. Isang maikling warm na paligo o paglublob ng paa sa maligamgam na tubig bago matulog ay nakakatulong din. Kapag mas maayos ang tulog, mas gumaganda ang tono ng balat at mas tahimik ang ritmo ng buong katawan. Stress management ang kasama ng tulog. Kapag laging aligaga ang isip, sumisigaw din ang balat sa pamamagitan ng pamumula o pangingitim sa ilang parte. 5 minuto ng malalim na paghinga tuwing umaga ay pwedeng maging pagbabago. Umupo ng tuwid, pumikit, at huminga ng mabagal habang binibilang sa isip. Maglakad sa maaliwalas na oras, tumingin sa langit, at pasalamatan ang katawan. Ang simpleng ritual na ito ay parang hamog sa damo. Hindi halata agad, pero nagbibigay ng basang sigla na sinasalo ng balat buong maghapon. May nagtatanong din tungkol sa mga supplement. Kung may budget, maaari ang simpleng vitamin C araw-araw kung pinayagan ng iyong doktor. Ngunit tandaan na hindi ito kapalit ng prutas at gulay. Mas mahalaga ang pagkain na totoo at sariwa. Kung limitado ang pera, unahin ang gulay sa palengke kaysa kapsula. Kung may iniinom kang maintenance, tiyaking walang salungatan bago ka magsimulang uminom ng kahit anong dagdag. Usok at polusyon ay mga tahimik na kalaban. Kapag galing sa labas,
Banlaw agad ang mukha at braso para alisin ang alikabok at pawis. Sa pagluluto, kung kaya, buksan ang bintana o exhaust para hindi maipon ang usok sa kusina. Iwasan ang mahabang oras sa tabi ng apoy. Nang walang proteksyon dahil ang init at usok, ay pwedeng magdagdag ng pangingitim at panunuyo. Sa mga panahong maalikabok ang hangin, magbasa ng panyo at ipahid sa noo at leeg para hindi manatili ang dumi sa balat. Maliit na gawi, malaking tulong. May isa pang mahalagang salik, banayad na ehersisyo. Kapag dumadaloy ang dugo, mas madali ang paghatid ng sustansya sa balat. Pwede ang maikling lakad sa umaga, banayad na pag-unat ng braso, o ilang minuto ng pag-akyat baba sa hagdan kung kaya. Hindi natin kailangang mapagod ng sobra. Ang kailangan ay regular na paggalaw na ginagalang ang tuhod at likod. May mga lolo at lola na nag-aalaga ng halaman araw-araw. Iyon mismo ay ehersisyo at pahinga ng isip. Kapag mas payapa ang loob, mas nagiging gaan ang tingin sa sarili. At mas kumbinsido kang ipagpatuloy ang routine. Ngayon, pag-usapan natin ang mga dapat iwasan. Huwag tatangkilik ng kung ano-anong pamuti na hindi malinaw ang pinanggalingan. Kapag walang label, kakaiba ang amoy, o sobrang nangakong instant, umiwas. Ang ilang bawal na produkto ay maaaring maglaman ng sangkap na masama sa atay at bato at nagdudulot pa ng pangmatagalang pinsala sa balat. Kung gusto mong gumamit ng mas malakas na gamot para sa matinding pekas o melasma, gawin ito sa ilalim ng gabay ng doktor. Hindi lahat ng nakikita sa social media ay para sa iyo. Piliin ang ligtas at tiyak. Sa yugtong ito, kumpleto na ang 7 hakbang na natural at simple. Proteksyon laban sa araw, banayad na linis at maingat na exfoliation, rice water bilang banlaw kapag akma sa iyo, moisturizer para selyo ng tubig, niacinamide para kapantayan at kalma, vitamin C para liwanag at proteksyon, at pag-aalaga mula sa loob sa pamamagitan ng pagkain, tubig, tulog, paghinga, at banayad na galaw. Hindi ito paandaran ng bilis kundi pagbuo ng ugali. Kapag araw-araw itong ginagawa, unti-unting lumilitaw ang kapantayan at sigla na matagal mong hinahangad. Sa maiksi at malinaw na buod, ito ang kailangan mong tandaan habang isinasara natin ang bahaging ito. Araw ang pangunahing kalaban, kaya payong at sombrero at sunscreen ang araw-araw na kaibigan. Banayad lagi ang kalinisan at pag-alis ng tuyo na balat. Moisturize tuwing umaga at gabi. Piliin ang niacinamide at vitamin C kung babagay sa iyo. Pagandahin ang pinggan at ayusin ang tulog at hininga. Kapag may kakaibang reaksyon, itigil at bumalik sa simple. Kapag may alalahanin, humingi ng payo sa doktor. Ito ang paraan para sa ligtas na pag-unlad. Habang hinahayaan mong lumubog sa isip mo ang lahat ng ito, nawa ay maramdaman mong hindi ka nag-iisa. Libu-libong seniors ang unti-unting nagbabago ng gawi at nakikita ang ginhawa sa salamin. Sa susunod na bahagi, bibigyan kita ng eksaktong araw at gabi na routine na madaling sundan kasama ang hamon para sa unang 7 araw para matulak ka sa consistency. Titingnan din natin ang inaasahang oras bago makita ang resulta upang hindi ka mawalan ng loob at para alam mo kung kailan magpapacheck kung kinakailangan. Ngayon, comment ligtas simple. Handa ka na bang gawing malinaw at madali ang bawat hakbang? Isusulat ko dito ang araw at gabi na routine na kayang sundan ng isang abalang senior na gustong makita ang tunay na resulta. Isipin mo itong parang simpleng sayaw. May unang hakbang, may kasunod, at inuulit araw-araw hanggang maging natural. Kung makalimutan mo minsan, huwag mong sisihin ang sarili. Babalik ka lang sa susunod na araw at ipagpapatuloy ang ritmo. Sa umaga, gumising at uminom ng kaunting tubig. Maghilamos gamit ang banayad na sabon at maligamgam na tubig. Huwag kuskusin ng madiin. Tapik tuyo lamang gamit ang malinis at malambot na tuwalya. Kung bagay sa iyo ang vitamin C, ilagay ito ng manipis. Pabayaan ng ilang minuto para lumubog. Ilagay ang moisturizer habang medyo mamasa pa ang balat. Sa huli, mag-sunscreen sa mukha, leeg at likod ng kamay.
Maghanda ng bote ng sunscreen para makapag-top up kung kinakailangan. Sa kalagitnaan ng araw, kung pawis at maalikabok, pwedeng magbanlaw ng mukha gamit ang simpleng tubig at magpahid muli ng moisturizer at sunscreen kung lalabas ulit. Sa braso at kamay na laging nasisinagan, lagyan din ng lotion para hindi matuyo at para hindi madaling mangitim. Kung kailangan magluto, siguraduhing may simoy ng hangin sa kusina at iwasang tumapat sa usok. Sa hapon o gabi matapos ang gawain, maglinis muli. Kung gumagamit ka ng rice water, ito ang magandang sandali. Banlaw ng dahan-dahan sa mukha at braso at hayaan sa balat ng ilang sandali. Ilagay ang niacinamide kung pumapayag ang balat mo. Tapusin sa moisturizer at bahagyang masahe sa noo, pisngi, leeg at kamay. Sa tuhod at siko, dagdagan ng lotion na pabilog na hagod. Sa isang gabi kada linggo, magbanayad na exfoliation. Piliin ang araw na hindi ka pagod at hindi ka lalabas kinabukasan para hindi mainitan ng bagong alagang balat. Ngayon, bigyan natin ng 7 araw na hamon ang sarili para umandar ang consistency. Unang araw, ayusin ang umaga at gabi na routine at kumuha ng litrato sa natural na ilaw bago mag-almusal. Ikalawang araw, dagdagan ang tubig sa maghapon at isama ang prutas na may vitamin C sa tanghalian. Ikatlong araw, lumakad sa maaliwalas na oras at magsombrero habang nagbibilang ng mga hakbang kung may pedometer. Ikaapat na araw, gawin ang banayad na exfoliation sa gabi at magpahinga ng maaga. Ikalimang araw, alagaan ang kamay at leeg na parang mukha. Ika-6 na araw, maghanda ng gulay at isda sa hapunan. Ika-7 araw, iwas si screen bago matulog at magbasa o makinig sa mahinang tugtugin. Pagkatapos, kumpara ang litrato sa unang araw at pansinin ang kinis at liwanag. Pagdating ng ikalawang linggo, ulitin ang hamon at dagdagan ng maliit na pagbabago. Bawasan ang direktang araw sa oras ng tanghali. Ayusin ang oras ng tulog para magising sa halos parehong oras. Kung may napansing iritasyon, bawasan ang dalas ng exfoliation o itigil muna ang bagong produkto. Maging mabait sa sarili dahil ang balat ay dahan-dahan ang kwento. Ang mahalaga ay hindi maputol ang kwento mo sa kalagitnaan. May ilang karaniwang problema na naririnig ko. Una, nakakalimutan ng sunscreen dahil akala nasa bahay lang. Tandaan, ang sinag ay pumapasok sa bintana. Kaya mas mabuti pa rin ang manipis na pahid sa umaga, lalo na kung ikaw ay malapit sa liwanag. Pangalawa, sobrang pag-asa sa isang bote na inaakalang solusyon sa lahat. Walang iisang bote na makakagawa ng himala. Ang himala ay nasa tuloy-tuloy na ugali. Pangatlo, panghihinayang sa maliliit na pahid na tila walang epekto. Maliit man ang pahid, basta araw-araw. May dagdag na proteksyon at kabutihan iyan sa balat. Paalaala rin sa pagsasaayos ng damit at galaw. Iwasan ang sobrang sikip na kwelyo at strap ng bag na kumikiskis sa leeg at balikat. Ang paulit-ulit na alitan ay nagdadala ng pangingitim. Kapag maglilinis ng sahig o mag-aayos ng halaman, maglagay ng tuwalya sa tuhod para hindi direktang kumiskis sa magaspang na semento. Sa ganitong paraan, mas intact ang balat sa tuhod at mas kaunti ang pag-itim sa paglipas ng buwan. Isa pang simpleng tulong ay ang maliit na tala-arawan. Isulat kung anong produkto ang ginamit mo ngayong araw, anong oras ka naglakad, at gaano karaming tubig ang nainom mo. Sa dulo ng linggo, tingnan kung saan ka madalas nadadapa at doon ka maglalagay ng paalala. Kung mapapansin mong nagiging sensitibo ang ilong o pisngi, baka kailangan mong bawasan ang exfoliation o magpalit sa mas banayad na cleanser. Ang pag-aayos ay parte ng proseso at hindi ka bawasan sa iyong pagsisikap. Para sa mga gumagamit ng salamin sa banyo, maglagay ng maliit na papel na may paalala tungkol sa routine. Hindi mo kailangan ng maraming salita. Ilang linya na nagsasabing linis, pahid, proteksyon ay sapat na gabay. Sa kusina, maghanda ng mangkok ng prutas na lagi mong nakikita para natural kang pipili ng mas sariwa kaysa matatamis na inumin. Sa gabi, itabi ang telepono at magbasa ng ilang pahina o makinig sa mahinang tugtugin. Kapag payapa ang gabi, payapa rin ang balat kinabukasan.
Baka itanong mo ngayon kung kailan makikita ang resulta. Kapag sinunod mo ang routine at hamon, sa loob ng 2 linggo, mababawasan ang madaling pamumula at pagkatuyot. Sa ika-4 hanggang ika-6 na linggo, mas pantay ang tono, lalo na sa pisngi at likod ng kamay. Sa ika-2 buwan, mas kapansin-pansin ang liwanag at kinis. Ito ay gabay lamang, iba-iba ang katawan at balat. Kapag may kakaibang pagbabago na hindi mo gusto, itigil at kumonsulta. Ang kabutihan ng balat ay kalusugan din ng buong katawan. Sa pagtatapos ng bahaging ito, gusto kong maramdaman mong kayang-kaya mong ituloy ito kahit abala ka. Hindi mo kailangang maging eksperto. Ang kailangan ay puso at pasensya. Kung nagkamali ka kagabi at nakalimutan ng moisturizer, ngumiti at bumawi ngayon. Kung napuyat ka, matulog ng mas maaga mamaya. Ang ganda ng pag-aalaga ay hindi perpektong listahan kundi tuloy-tuloy na pagpili. Sa susunod na bahagi, buod natin ang pinakamahahalagang aral, pag-usapan ang mindset. At bibigyan kita ng panghuling tulak para manatiling kumikislap ang iyong tiwala. Comment araw routine. Narito ang huling sandali ng ating paglalakbay. Bago ka lumabas, isa-isahin natin muli ang 7 paraan sa mas masarap na kwento para tumatak sa isip mo. Una, payong at sombrero at sunscreen. Ito ang 3 bantay sa pinto laban sa araw. Pangalawa, banayad na paghuhugas sa umaga at gabi na parang pag-aalaga sa paboritong damit. Pangatlo, rice water na banlaw kapag gusto mong dagdag na lambing na abot kaya at madaling gawin. Pang-apat, moisturizer na parang kandado ng tubig para manatiling malambot at hindi nagbibitak ang pakiramdam. Pang-5, niacinamide na mahinhing tumutulong magpantay ng tono. Pang-6, vitamin C na nagbibigay ningning sa umaga at tumutulong laban sa hamon ng polusyon. Pang-7, pagkain at pahinga at tahimik na paghinga. At banayad na galaw para gumanda ang daloy ng dugo. Ito ang bahaghari na bubuo sa liwanag na hinahanap mo. May mga darating na tukso tulad ng boteng nangakong instant puti. Paalalahanan mo ang sarili na mas mahalaga ang kalusugan kaysa mabilis na resulta. Ang balat ay kasama mo araw-araw, hindi ito dapat masaktan. Kapag may nakitang kakaibang reaksyon tulad ng matinding hapdi o paltos, itigil agad at bumalik sa simple. Kapag may matinding pekas na gustong gamutin, magtanong sa doktor para sa ligtas na paraan. Walang masama sa propesyonal na tulong. Ang mahalaga ay ikaw ay ligtas at komportable. Mag-set tayo ng maliit na schedule para hindi ka maligaw. Tuwing linggo, tingnan ang litrato mo sa natural na liwanag at isulat sa isang papel ang 3 napansin mong pagbabago. Maaaring mas kaunting pamumula, mas maayos na pakiramdam sa pisngi, o mas preskong itsura sa umaga. Kung tila walang nangyari, huwag panghinaan ng loob. Ang pagbabago ay parang pagtatanim. Sa huli, tandaan mo ang dahilan kung bakit mo ito sinimulan. Gusto mong maging komportable sa hitsura mo. Gusto mong ngumiti sa salamin. At gusto mong mabuhay ng magaan kasama ang pamilya. Live your best life after 60. Kapag may nagsabing huli na, ngumiti ka at ipakita ang linaw at liwanag na bunga ng iyong pagpupursige. Walang edad sa disiplinang mabuti para sa katawan. Bakit natin inuuna ang proteksyon laban sa araw? Dahil ito ang pumipigil sa patuloy na pagdilim. Kapag may bubong na sumasalo sa init, mas madali nating mapapantay ang tono. Bakit banayad ang linis? Dahil ang balat sa senior years ay parang tilang lumang paborito na dapat pinupunasan at hindi kinukuskos ng madiin. Bakit rice water? Dahil ito ay abot kaya at banayad na banlaw na nakakatulong sa pakiramdam ng kinis. Bakit moisturizer? Dahil ito ang selyo ng tubig na tumutulong sa balat na magmukhang buhay. Bakit niacinamide at vitamin C? Dahil sila ang tahimik na kakampi sa kapantayan at liwanag. Bakit pagkain at pahinga? Dahil dito nagmumula ang tunay na sigla. Mahalaga ring tanggapin ang katotohanan na iba-iba ang balat at kwento. Ang bilis ng resulta ay hindi paligsahan. 2 linggo para sa unang himig ng ginhawa. 4 hanggang 6 na linggo para sa kapansin-pansing kapantayan. 2 buwan para sa mas malinaw na liwanag.
Kapag ganito mo tiningnan, hindi ka maiinip. Alam mo kung kailan ka maghihintay at kailan ka kikilos. Kung may kakaibang nangyari, balik sa simple at kumonsulta. Walang kahihiyan sa paghahanap ng gabay. Ang layunin natin ay hindi puting-puti kundi pantay at maaliwalas. Gusto kong iwan sa iyo ang mindset na tutulong sa bawat umaga. Proteksyon, linis, pahinga. 3 salitang madaling tandaan. Proteksyon para hindi pumasok ang init na nagpapadilim. Linis para tanggalin ang alikabok at patong na nagpapabigat. Pahinga para payapain ang loob na direktang nag-aambag sa ganda ng balat. Kapag ginawa mong ugali ang 3 ito, kahit hindi perpekto ang araw, may tuloy-tuloy na progreso. Kapag isang gabi ay nakalimutan mo ang pahid, bumawi sa susunod. Kapag napuyat, matulog ng mas maaga. Ang pag-unlad ay bunga ng pabalik-balik na pagpili ng mabuti. Bago tayo tuluyang magpaalam, usapan tungkol sa komunidad. Ang pag-aalaga sa sarili ay mas tumitibay kapag may kasamang grupo. Sa comments, ibahagi ang isang tip na gumana sa iyo para sa liwanag o kapantayan. Kung may tanong ka tungkol sa routine o kung alin ang uunahin, ilagay mo at babasahin ko. Kung gusto mong masundan ang susunod na video tungkol sa tuhod, siko at likod ng kamay, sabihan mo ako. At kung gusto mong gumaan ang pakiramdam araw-araw, pindutin ang subscribe. Smash subscribe if you want to live your best life after 60. Ngayon, bigyan nating saysay ang bawat minutong nagdaan. Hindi mo lang tinutulungan ang balat, tinutulungan mo ang sarili mong gumalaw na may kumpiyansa at ngumiti ng mas madalas. Ang kutis na mas pantay at mas buhay ay epekto ng paggalang sa sarili, hindi ng sapilitang pamantayan. Kapag may nagtanong kung ano ang sikreto mo, sabihin mong ito ay simpleng disiplina at pag-ibig sa katawan. At kung may kaibigan kang nangangapa, ibahagi ang video na ito para sama kayong gumaan sa salamin. Habang isinasara natin ang kabanata, ilagay mo sa tabi ang maliit na plano para bukas. Maghanda ng sombrero, ilabas ang payong, isabit ang malambot na tuwalya, at ilagay sa isang lalagyan ng tubig na iinumin mo sa umaga. Sa kusina, piliin ang gulay na lulutuin at ilagay ang prutas na kakainin sa hapon. Sa gabi, ihanda ang cleanser, niacinamide at moisturizer. Sa umaga, muling babalik ang sayaw ng iyong routine. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan ay magpakita araw-araw. Kung narating mo ang puntong ito, ibig sabihin ay handa ka ng gawing ugali ang mga hakbang. Ang paglalakbay ay hindi linear. May araw na mabilis ang progreso at may araw na tila walang nangyari. Lahat iyon ay normal. Ang mahalaga ay hindi ka titigil. Nandito ako para ipaalala sa iyo na ang bawat maliit na pahid at bawat mahinang paghinga ay may kabutihang dala. Maraming salamat. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like para tulungan ang algorithm na makita ito ng mas maraming seniors. Mag-comment ng iyong karanasan at tanong. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe para sabay tayong matuto sa susunod na araw. Ang susunod nating paksa ay tungkol sa mga praktikal na hakbang para sa tuhod at siko na madalas nangingitim at napapabayaan. Kung gusto mo yon, ipaalam mo sa comments. Talaga comment tapos puti.